So magandang umaga sa ating lahat. So welcome sa ating SOL, Lesson 7. Yan. So my name is Kuya Mikey and ako ang speaker natin sa ating mga pag-usapan this morning. Alright, so ngayon, maganda tong topic natin, no? So nakakatuwa din kasi syempre nandito ka ngayon. Ibig sabihin, isa ka sa napili no, na maging leader at the same time, syempre na nag-aaral din. Okay tayo ng salita ng Diyos. Syempre, pagdating ng araw, darating ang time, ikaw yun naman ang magtuturo sa mga bago nating mga leaders. Okay, kaya talagang pagpalain kayo and syempre nakakatuwa din. Samahan mo kayo ng Lord sa inyong journey. No? So ngayon, ang pag-uusapan natin is all about book. So alam nyo, no, etong libro na to is napakalaki ng tulong nito sa atin, no? Sa pag-grow ng ating knowledge, sa pag-grow ng ating personality itself. No? Okay, and sabi nga, ang reading ng book daw is a waste of time if you don't let him or let them change you. So meaning, dapat pag nagbabasa pala tayo, kailangan din may babago sa atin. Definitely. Kasi bakit no? Once we read kung ano man yung binabasa natin and we apply to our ano no, sa buhay natin, ibig sabihin, una, effective yung binasa mo. Pangalawa is talagang andin. Na-motivate ka dun sa binasa mo, kaya ka na-encourage na i-apply siya. Okay, pero alam nyo, naniniwala ako, no? Knowledge without learning is dangerous. But learning without application is fatal. So meaning, kailangan meron ka talagang matutunan and dun sa natutunan mo, kailangan din may ma-apply tayo. Okay, so meaning, importante na meron tayong matututunan palagi doon sa ating binabasa. So sa school, di ba, syempre, pag halimbawa meron kang natutunan, okay, paano masasabi na meron kang natutunan doon sa inaral mo sa school? O after exam, magmamanifest yan doon sa score mo. Okay, kung na-apply mo ba siya, kung natutunan mo, na-retain sa'yo, and then you apply, okay, tapos maganda ang score mo, di ba? So, ibig sabihin, may natutunan ka. O kaya sa ano naman, sa work naman, pag halimbawa, nagtitraining ka, under training ka, okay, tapos binasa mo yung tinuro sa'yo during the orientation, and kapag hindi mo siya na-apply, definitely magiging ano ka, unproductive sa trabaho mo. So, magkakaroon niya ng ano, no, ng result sa'yo, no? Baka worse, no, hindi ka pa ma-hire, o kaya hindi ka ma-absorb. Okay, so importante na meron tayo dapat natututunan. So, ganun din sa business. Sa business kasi, your income is directly proportional doon sa knowledge mo, how to manage your business. And same thing with our spiritual. Our spiritual growth is directly proportional to our relationship to the Word of God. Kaya importante na tayo ay nagbabasa para mag-grow yung personality natin, ma-develop natin yung ating mga skills, ma-hone pa natin. Okay, and itong mga pag-uusapan natin today is hindi siya ordinaryong libro. So ano ba yung babasahin nating libro? This is the Bible. Kapag pray natin. Heavenly Father, we praise you, we glorify your name. Thank you for this day, Lord God. Salamat nandito kami, Lord God, sa session today, Lord God, dito sa SOL, kasama ang aking mga kapatid na nandito, nag-aaral. Panginoon, gabayan mo kami, bigyan mo kami ng knowledge, Lord God, bigyan mo kami ng wisdom, enable for us to understand your word, and ikaw lamang mag-glorify, Panginoon, sa aming pag-uusapan. May we apply this session, Panginoon, sa aming activities in daily living, and may we share this to everyone, Panginoon, once na ma-absorb namin. Bigyan mo kami ng sapat na karunungan, gawin mo kaming karapat-dapat sa learning na ito, Panginoon, ilayo mo kami sa anumang distraction, para hindi namin siya maintindihan, Lord God. Gamitin mo ako bilang speaker, Lord God. Ikaw lang mag-glorify sa aming pag-uusapan. Samahan mo kami, Panginoon, with your holy blood, or in your Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Alright, so yan. So ngayon, alam nyo, no, itong Bible, syempre, kahit naman ako, no, parang hindi pa ako masyadong, kumbaga, malalim dito, no? Kasi kahit before, kahit sabihin natin na expose ako dyan mula nung bata, hindi pa din ganun kalalim ang aking pangunawa. Kaya nga patuloy pa tayo nag-aaral at kailangan mag-aaral. And even kahit nga sabihin natin ng mga pastors na matagal na nag-aaral, matagal na nag-aaral ng salita ng Diyos, patuloy pa rin sila nag-aaral. Okay, kasi continuous ang learning. Sa akin po, alam nyo, no, during college days, okay, kapag naghahawak ko ng libro, syempre alam nyo na sa nursing, medyo makakapal yung mga libro. Makita ko lang, inaantok na ako.
So, kahit anong klase ata ng libro, pag nakakita ko, inaantok na ako. So, yun ang the best na pampatulog. Kaya lang, nung dumating yung araw na kailangan ko siyang intindihin, kailangan ko siyang namnamin, no? Kahit ayaw ko, pinilit ko talaga. So, siguro dun sa idea na marami ako matututunan, lalo't pag magagamit ko siya, pag nakagraduate na. So, dun siguro ako na-motivate na basahin siya. So, same thing with Bible. Kasi kung sa Bible, kung sa ordinary book nga, hindi nga tayo masyadong namomotivate magbasa, no? Or basahin siya, paglaanan ng oras. So, what more doon sa spiritual? So, kaya yun ang mga pag-uusapan natin. So, ngayon, ang tanong, mahalaga nga bang basahin to? Mahalaga nga bang basahin to, Amen? So, bakit sa tingin nyo, maraming tao na tinatamad magbasa ng Bible? Ayan, kasi even ako, tinatamad ako before. Hindi ako tinatamad. Parang, siguro yun yung ano, ganun yung idea. Parang nakakatamad nga, no? So, mahalaga nga ba na basahin to? Right? So, ano-ano ba yung mga reason bakit ba tinatamad? So, possible reason kaya siguro tinatamad, no, is maaaring isa sa reason yung technology natin today. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na overabundance of information. Siyempre, marami ng social media, marami ng mga apps, mga application, marami ng mga platforms. Okay, so easily ano na accessible lang lahat eh. No? So, kumbaga kahit nga yung Bible app eh, na ano na, ready na ano na eh. Plug and play na nga lang actually eh. No? So dahil marami tayong option, minsan nagiging ano siya, nababawasan yung prioritization natin. Okay, dahil nandyan na, di parang wala, masyado na tayong complacent. Okay, so yun yung isa sa reason din. And yung iba naman, nagkakaroon ng difficulty in understanding. So ako, totally honestly, nung una ko siyang mahawakan, way back nung bata pa ako, no, elementary, syempre dahil bata pa, nung binuklat ko siya, hindi ko siya naiintindihan. Okay, nung high school na, nung binuklat ko siya, kahit Tagalog siya, hindi ko rin siya maintindihan. Okay, so ngayon, medyo challenging kasi sa atin yung, ano, yung cultural context, yung translation, yan, medyo ano yan, challenging talaga yan. Kahit sabi mong English or Tagalog na, minsan nahihirapan pa tayong intindihin eh. So yung language, okay, tsaka yung meaning niya nung time na sinulat yun. Kaya hindi rin natin maintindihan, uy, bakit nga ba sinulat yun? Diba, yun yung mga challenge yung mga time na yan. Okay, so ano pa? Pwede ring lack of motivation. Siyempre, for some, no, for some, nakakaano siya eh. It evokes, fear. Ako din, nung nag-start ako, na malaman ko at marinig ko ang Bible. Kasi narinig ko yun sa nanay ko yun. Eh, ang lagi niya pinabasa, lagi niya sinishare sa amin about Revelation. Parang ano, ang gusto niyang ituro sa amin noon is, kailangan magpakabait kami kasi darating yung end times, magagalit ang Lord. So, isasabog niya ang ano, kanyang puot. Yun yung mga terms niya eh. So, parang sa akin, natatakot ako pag every time I hear yung Bible. No? Kaya parang doon yata nag-start na parang hindi ko siya masyadong intindihin, no? Parang siguro nung time ko, yung level of understanding ko nung time, tsaka yung intention ba, hindi ganun pa. Okay, kaya medyo takot pa. So, pwede rin yung sa iba nagkakaroon ng confusion. Pwede nagkakaroon ng confusion. Okay, siguro ano yan, related yan doon sa mga naging negative na experience or nag-iba din yung mga perspective nila towards religion kasi yan naman talagang factor eh. Tapos yung faith nila, yan yung mga nagiging hindrance. Kaya minsan nawawala din yung motivation. Uh, and syempre, marami tayong ginagawa sa buhay. Pwede nag-aaral ka, pwede kang busy sa trabaho, pwede kang busy sa negosyo, or marami kang inuna, no? Even jowa mo, yan. So, syempre, no, mas meron kang mga dapat na pina-priorities. So, syempre, marami tayong mga activities na ginagawa. Okay, kaya lang alam nyo, no, ito pa lang, ito mga pinagkakabalahan pala natin is, ano lang to, mga temporary in life. Okay, so, hindi tayo kayang i-sustain ito, no, ng matagal. Okay. So, kaya nga ang sabi ng Deuteronomy 8:3, comes from the mouth of the Lord. So, ibig sabihin, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ng tao, kundi sa salita din ng Diyos. So, kung ano man yung meron tayo today, okay, dahil temporary lang siya, pero kung ma-accept natin, makuha natin ang Lord sa buhay natin, no?
And definitely, dito is makakatulong to magkaroon ng transformation sa buhay natin. Okay, pwedeng mag-grow tayo. Okay, spiritually, syempre, no? And even the way we think, no? Even perspective kasi nababago kapag na-absorb natin ng word ng Lord. And kinukonsider natin ang bread daw is, ano yan, si Jesus Christ. Okay, ang Lord mismo. So, ngayon, kaya nabanggit din ni, nabanggit din ni Jeremiah. Okay, ang sabi ni Jeremiah sa Jeremiah 15:16. Sabi niya, when your words came, I ate them. They were joy and my heart's delight. Yan. So, for I bear your name, O Lord God Almighty. So, sabi niya, nung nagsalita ka sa akin, Lord, pinakinggan kitang maigi. So, yung salita mo, nagagalak ako, natutuwa ako eh. Basta Lord, sa'yo ako. Yan ang sabi niya. No? So, kumbaga sa pagkain, no? Nung dumating yung pagkain, dahil masarap, syempre, ninamnam, dinahandahan niya. Dinahandahan niya para manamnam niya talaga. Okay, kaya ang pag-uusapan natin today is, ang title ng ating topic for this lesson 7 is, The Bible will transform your life. Yan. So, hindi lang siya basta Bible. Nakakapag-transform pala ng Bible, ay ng buhay ang ating mga Bible. Okay, so paano? Paano siya nakakapag-transform? Okay, so number one, the Word of God is spiritual food. Yan, spiritual food pa lang, Word of God. So paano, no? So sabi ni Peter, okay, sa First Peter 2:2, para daw itong gatas. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Ibig sabihin, hinahalin tulad ni Peter, ang itong milk, no, or spiritual food. Oh, kasi spiritual food itong milk. So, ngayon, ano siya, parang nourishment siya. Okay, sa isang newborn, na baby. Okay, dahil yung bata, di ba, nagkikrave yung baby, syempre, sa pure milk. So, para saan ang pure milk na yan? Para sa physical growth niya. Okay, so ganun din tayo, dapat as new Christian, okay, mag-crave din tayo dapat. Pero saan? Dapat yung pure spiritual nourishment natin. So, para makuha natin yung, yung growth mismo, no? Yung spiritual growth na tinatawag and development. So, kaya kailangan natin to, doon din naman tayo mag-crave dapat. Amen? Okay. So, ano pa? Ano pa? Ano pa yung mga spiritual food? Yeah. So, sa ano din? Sa bread. Yeah. Sa bread naman. So, sabi sa Matthew 4:4, man does not live on bread alone. Okay. But on every word that comes from the mouth of God. So, itong physical bread, typical, no? Typical na pagkain. No? So, it sustains our physical need, syempre. It supplies yung nutrition na kailangan ng katawan natin para mag-grow yung katawan. Pero, itong bread na sinasabi dito is yung word ng Lord yan. Si Jesus. Okay? Ito naman is nourishment naman to para sa soul na. Kaya ang sabi ng John 6:35, Jesus declared, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, never be thirsty. Ibig sabihin, kung sino yung kukuha, okay, lalapit para kunin ang bread na to, si Jesus Christ, is hindi na daw magugutom. So, ano ba yung, bakit siya magugutom? Kasi alam mo, yung, kaya nagugutom ang tao, ang kinukuha niya kasi, ang tinapay ng mundo. Okay? Ito yung pagkain na inaalok ng mundo. Kaya ito will not give us satisfaction. Okay? Maraming inaalok ang mundo eh. Tempting nga, madalas alluring. Okay? Pwedeng fame, pwedeng work, pwedeng ministry, pwede yan, kahit ano, no? Anything na makakapag-distract sa'yo para mawala ka sa church, pwede yan. Or love life, or travel, or anything, no? Anything na pwedeng makadistract sa'yo. So, yan ang inaalok ng mundo. Yun nga lang, pang-temporary lang siya. Okay, kaya dapat ituon din natin yung sarili natin doon sa spiritual food na para ma-nourish din talaga yung ma-nourish yung katawan natin spiritually. Okay, so at mag-guide pa tayo ng word. Amen? And number two, meron tayong authority of the word. So ano naman tong authority of the word? No? Ang authority of the word, ito naman yung um, ang word of God is meron niyang power. Okay, power to create. Okay, so sabi sa Psalm 33:6. So by the word of the Lord were the heavens made. Their salary host by the breath of His mouth. So ang Lord ang may likha ng lahat. O lahat pag-aarian ng Lord. Heaven and earth, lahat ng nakikita mo, lahat ng meron ka sa Lord galing yan. So ngayon, syempre, mula sa pag-create ng mundo, pati langit no? Create na ng mundo, ng Lord, no?
So, may power, no? Dahil sinabi ng Lord, nagkaroon siya. Okay, dahil winika niya na magkakaroon ng hangin, nagkaroon ng langit, nagkaroon ng tao, nagkaroon ng tao. So, ganun. Okay, very powerful ang word ng Lord. So, ano pa? Ang authority ng Lord is, ano din yan? Everything daw was created by Jesus. O sabi ng ano, no? Sabi ng Colossians 1:15 to 16. Okay, He is the image of invisible God, the firstborn over all creation. For by Him, all things were created. Okay, things in heaven and earth, visible and invisible, whether thrones or powers, or rulers or authorities, all things were created by Him and for Him. So dito, pinapakita na ang creator talaga natin is si Jesus. Okay, so sabi nga, Jesus described as invisible God eh. Okay, so Jesus reveals God's invisible qualities. Okay, may mga qualities ang Lord na si Jesus ang nagpakita. Okay, yung mga invisible na yan, no? Si Lord na is visible na siya, si Jesus Christ. So firstborn over all creation. So siya nga ang ruler of all things. So ang purpose ng paglikha ng Diyos Ama is hindi lang para kay Jesus. Para din sa Kanya. Para ma-fulfill yung purpose talaga ng God. Okay, ano ba yung purpose? To bring glory and honor kay Jesus Christ, yung creator and sustainer ng lahat. Amen? O yan. Ngayon, ano pa? Um, God spoke through Jesus Christ. Yan, isa yan sa authority ng ng word. No? Sabi sa Hebrew 1:2, in the past, God spoke to our forefather through prophets and many times in a various ways. So in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things and to whom He made the universe. So sa Old Testament, ang parang way, no, or portal na para ma-send yung message ng Lord sa atin, sa mga tao, is doon sa mga prophet. Okay, pero dito sa New Testament, nung dumating si Jesus Christ na mismo, okay, pinadala siya ng Lord, okay, para siya na mismo, si Jesus, ang magbigay sa atin ng word ng Lord. Okay, grabe, no? Kaya ano din, no? Inspired din talaga ang Lord, no? God inspired His servants to write His word. Okay, so marami actually mga verses na pinasulat mismo ng Lord ng yung word niya. Okay, inutusan niya yung mga prophets na isulat mo to. Okay, so ang purpose is syempre para mabasa ng iba at the same time mag-gain din ng knowledge. So napakarami ng mga verses or mga prophet na inutusan ng Lord para isulat. Syempre, yan sila Moises, o kasama na nga dyan. Yan si Peter, okay, si Jeremiah, Isaiah, okay, si Daniel, actually napakarami. Pero alam niyo, sabi sa no, sabi ni Daniel dun sa kanyang book, sa Daniel 1:2 to 4. But you, Daniel, close up and seal the words of the scroll until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge. Isil daw yung word na inutos sa kanya. And then, by the time end, okay, many will go here, sabi. Marami daw pupunta rito para magsaliksik. So darating yung time na yun na kaya pinatago no? So hindi ka lang alam, no? Kung sino yung nag-uutos sa kanya, no? Kung angel ba, si Lord ba? Okay, pero yun ang discernment sa kanya na yung hawak niyang libro, yung simulat niya, is itatago niya muna. Okay, kasi darating na yung time na maraming maghahanap na magsasaliksik, mag-aaral, mga researchers, okay, para maunawaan yung nakasulat doon. Okay, so yun, no? Yun ang inutos sa kanya. Number 4, the word help us to know Jesus. Ayan. So ang word, nakakatulong yan para makilala natin si Jesus. Okay. So ngayon, sabi ng John 20:30 to 31, Jesus did many other miraculous signs in the presence of His disciple. Yan. Pinakita yun before pa. So, which are not recorded in this book. So, hindi lahat na itala, no? So, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ of the Son. By believing, you may have life in His name. So, pinasulat talaga, no? Pinasulat ng Lord ang Bible. So, dahil na pinasulat ng Lord ang Bible, sinulat din dyan na si Jesus Christ is siyang anak ng Diyos. Okay, at naniniwala tayo mga Christians dito. Okay, na anak Trinity, naniniwala tayo sa Holy Spirit. Okay. Amen? Okay, so ngayon, sabi din ng Luke 24 verses 25 to 27,
He said to them, "How foolish you are, and how slow of heart to believe that prophets have spoken. Did not the Christ have to suffer these things and then enter his glory?" In the beginning of Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all scriptures concerning himself. So sabi dito sa Luke, sabi ni Jesus Christ, siya mismo yung Kristo. So, kailangan pagdaanan niya lahat ng suffering, pagdadaanan itong mga hirap na to, sasapitin niya, no, bago siya umakyat sa langit, no, bago siya mag-glorify. Okay. Pero in-explain niya rin dito na siya mismo si Jesus Christ, yung patungkol sa kanya, no, mula dun sa sinulat ni Moises hanggang dun sa mga sulat ng mga prophet. Okay. So, sinulat niya mismo, sinabi niya mismo sa kanyang mga alagad. Okay, so ngayon, sabi nga, the word established in the kingdom of God. Okay, so sabi sa Acts 26:18, to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and place among those who are sanctified by faith in me. So, dito sa Acts, alam ni Paul na yung calling niya after siyang tawagin ng Lord na para kausapin niya yung mga Gentiles. So, bakit, para saan ba? Sabi niya, di ba, sabi kanina sa ano, no, sa Acts 26:18, to open their eyes and turn from darkness to light. Grabe. And from the power of Satan to God. So, from Satan to God. Kukunin niya, no? Kaya nga from darkness to light, eh. So that we may receive forgiveness of sin. And si Paul yung dahilan kaya tayo nagkaroon ng Christianity, or marami naging believers dito sa Asia. Sa Asia, no? So, dahil syempre, naging missionary sila. So, talagang ginalugad nila ang buong mundo just to share, okay, ang si Jesus Christ. Kaya dahil sa kanya, dumami ang believers. Okay, kaya marami din siya nasulat. Siya ang pinakamaraming nasulat sa New Testament. Okay, so ano pa? The word help us to reach salvation. Sabi sa 2 Timothy 3:15, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. So actually sinabi ito ni Paul sa kanyang spiritual son. Yeah, meron siya spiritual son. Okay, sino yun? Si Timothy. So makikita dito na yung pagkilala natin sa salita ng Diyos, it will give us faith to receive salvation. So para ma-achieve natin ito, ano kailangan gawin natin? So we must be permanent contact. Dapat meron tayong permanent contact. Saan? With the scriptures, sa word ng Lord. So para magkaroon ng permanente, kunyari, pinako mo yung bahay mo, no? Yung pader mo. Okay, pinako mo yung kahoy. So paano magiging permanente yung pagpako mo? So di ba, kailangan may hook din yan. Minsan binabaluktot pa nga eh. Okay? So, minsan ganun. Para maging permanent, kailangan may hook. Sa tornilyo, kailangan merong ano yan. Merong bolt din, di ba? May nut nilalagay para din ma-permanent, para hindi kumalas. So, ganun. Ganun din dapat tayo. Alright. So, number 5, grow in the word. So, nag-grow pala tayo sa word. Yes, nag-grow tayo sa word. So, sabi nga, knowing this word protect us from distraction. Ayan. So talagang ano yan, no, nakakatulong talaga na mas malalim ang ating pang-intindi at pangunawa, at if we embrace ang Lord sa buhay natin, hindi tayo madidistract. Kasi kapag tayo ay na-distract, definitely magkakaroon ng distraction. So para mag-grow tayo sa word ng Lord, hindi pwede na attender lang tayo, hindi pwede na simba-simba lang tayo. So matagal lang nga tayong sisimba, pero parang hindi pa rin tayo totoong nakakilala, di ba? So marami pa rin tayo mga maling paniniwala. Okay, marami pa rin tayong mga maling ginagawa. Okay, so kaya nga tayo nandito sa ano, no, sa SOL natin today. Is para mag-aral tayo. Dinidevelop tayo as a leader, and then sooner or later, syempre magawa din natin ang ating purpose. Okay, hindi para sa church, para sa Lord. Syempre to share the gospel and magawa din natin ang ating Great Commission. Okay, sa Lord, and to win soul and make disciples. Tama yan sa ating assignment sa Lord. So kaya itong Hosea 4:6 na to is ano to, reminder sa atin. Sabi nga dito sa Hosea 4:6, my people are destroyed from lack of knowledge. So it's a great reminder to against dun sa spiritual ignorance natin, dun sa ating pag-disobey. Okay, dun sa ating pag-reject sa Lord. Amen? So kung lack of knowledge tayo sa Word of God, syempre, no, it will turn away from God's truth and wisdom. Oh, yun.
So kaya kailangan din may talagang may sapat na kakayahan talaga tayo. Minsan 'di ba, pag mali-mali ang ating pang-intindi, pang-unawa sa isang bagay na tinuro sa atin, 'di ba minsan nagkakaroon tayo ng maling decision, 'di ba? Kaya kailangan talaga inaaral. Okay, importante na mag-grow talaga tayo. So ano pa? So obeying His word, causing God to lift us up. Hindi. Naiaangat tayo kapag nag-obey tayo sa Lord. So sabi ng Deuteronomy 28:1 and 2. So if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above, grabe, set you high above all the nation on earth, and all this blessing will come upon you and accompany you if you obey Lord your God. Grabe, no? Alam mo, napakaganda na itong promise na to. So, gagawin tayong pinakadakila, no? Pinakadakila sa lahat. Set you high above all nations. Grabe, hallelujah. Okay, mapapasa atin nga, no? Mapapasa atin yung lahat ng pagpapala. Pero yan, mayroong pero eh. Merong if na nakalagay sa umpisa eh. Ano yung if? Okay, if we fully obey the Lord our God. So it means blessing comes to those who obey. Pag ang anak ba hindi masunurin sa tingin mo ba tayo mabibigyan ba tayo ng nanay natin kung hindi tayo masunurin? Mabibigyan ba tayo ng reward? Siyempre hindi. Ganun din sa Lord. So, mas maganda sa kanya, sa Lord, na magbigay, siyempre, dun sa mga taong masunurin. And kailangan natin sumunod. So, sumunod muna tayo. Okay. So, ngayon, next naman is, paano pa natin mapapag-grow? Okay, grow in the Word is, the Holy Spirit help us to understand the Word. So nakakatulong ba ang Holy Spirit? Definitely. So sabi ng Proverbs 1:23, if you had responded to my rebuke, I would have poured out heart to you and made my thoughts known to you. Ayan. So pinapakita dito sa Proverbs ang importance ng humility. Okay, na mag-humble down tayo, na hindi natin kaya ang lahat. Na aminin natin sa sarili natin na hindi naman lahat kaya natin. Okay, na kailangan nating lumapit sa Lord, kailangan nating umasa sa Kanya, and yun ang gusto niya. Na humingi tayo ng karunungan din sa Kanya, na mag-repent din tayo, na mag-obey tayo, mag-seek tayo ng wisdom, ng understanding. So God promised to pour out His thoughts and teaching. Grabe, no? To those who repent and heed wisdom call. So ibig sabihin, imagine mo, ibibigay ng Lord sa atin yung diwa niya, yung thoughts niya. Pati yung wisdom niya. Hallelujah, grabe, no? So imagine gaano katindi kapag ang wisdom ng Lord ang ibinigay niya sa iyo. Nakakakilabot. Ano pa? The young and inexperienced become sharp and wise. O yung mga bata daw. Tsaka yung mga inexperienced. Okay, magiging sharp din sila and wise. Sabi ng Proverbs 4:5, for giving prudence to the simple, knowledge and discretion to the young. Let the wise listen and add to their learning, and let the discerning get guidance. So, grabe no, if magpapatuloy pala tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Grabe ang sabi niya dito sa Proverbs 1 to 1:4 to 5. So, mabibigyan tayo ng talino na dun sa mga walang karanasan, mga inexperienced. Yung mga kabataan daw, matututong magpasya ng tama. Grabe. Tapos lalong tatalino yung mga matatalino pa. Okay, so yung mga expert daw, mas lalong magkakaroon pa ng kaalaman. Hallelujah. So imagine, ganun katindi ang grow na ibibigay sa atin ng word. Okay, ano pa? So knowing His word will be your greatest treasure. So sabi ng Proverbs 2:4 to 5, if you look at it as silver and search for it as for hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. So example, sa isang minero, no? Kapag naghahanap yan ng treasure or naghahanap yan ng gold, ng mina, okay, syempre, ano yan, dugot pawis yan. Nagdidig ng malalim, nagdidig ng malayo, okay, gumagamit ng kung ano-ano mga makinarya para mas mapadali yung trabaho niya. So in short, katakot-takot na effort lang kailangan niya para lang makuha niya yung treasure na kinakailangan niya, yung hinahanap niya talaga. So ganoon din sa atin sa pagsik ng sa pagsik ng word ng Lord.
Okay, so dapat ano din tayo, masigasig. Dapat diligent din tayo to seek ng word ng Lord. So dapat diligent tayo mag-aral, di ba? Matyaga din tayo. Okay, nag-exert tayo ng effort. Mayroon nga akong kilala na kapag nagbabasa, bukod dun sa isang version, kumukuha pa siya ng isang Bible, naghahanap pa. Yung iba naman, gumagamit ng ibang mga translation, di ba? Para mas maintindihan. So, ang tatay ko, ganun eh. Pag nagbabasa sa physical book, ang daming version para maintindihan. Pero tayo, syempre, mga kabataan, ano na, no? Advantage ng technology ngayon, no? We can maximize yung technology. Isang click lang, madali mo nang makikita yung ibang mga version. Enable for us to understand. So, through that, mas lumalalim yung ating, pangunawa. Kumbaga, listen carefully to the voice of God. Okay, so kailangan na ano din, ma-discern din natin. Kaya pinagpipray yan. So bago din tayo mag-read. So kailangan din natin pagdasal. Pag-pray natin, no? Mag-ask tayo ng guidance para samahan tayo ng Holy Spirit. Mag-ask tayo ng protection para against the destruction, para against the works of the enemy. Kasi syempre, ayaw ng kaaway na maintindihan mo eh. Pag naintindihan mo ang word ng Lord, mag-ano kayo, mag-worship ka sa kanya eh. Malalaman mo yung truth eh. And ayaw niya nun. Kaya gusto ko niya i-distract. Okay, kaya kailangan humingi ka talaga ng protection sa Lord. Samahan ka with the Holy Spirit. And syempre, ang importante din, mag-ask ka ng wisdom. Okay, para maintindihan mo siya. So, ngayon, pag naintindihan mo, malalaman mo ang gusto ipasabi sa ng Lord. Amen? So, to develop discernment in understanding God's message, it requires deep relationship. So, kailangan natin ng ng matinding commitment din to study His Word. Okay, kailangan diligent talaga tayo. Kasi kung pinapakinggan mo na, di syempre, sundin mo na rin. Nakinig na nga tayo, di sundin na rin natin. So, bukod sa listen, okay, dahil narinig na natin, study din natin. Okay, study the word din. So, araling maigi, wag lang babasahin, dapat nagme-meditate. Kaya sabi nga ng Joshua 1:8, di ba, meditate day and night eh. Okay, para daw maging careful tayo na gawin yung lahat ng mga nakasulat dito. So, kaya yung teaching ni Jesus is madalas nga yun eh, parable eh. Bakit? For you to study on it. Para mag-meditate ka, aralin mo maigi. Mag-seek ka dun sa totoong meaning para matagpo mo yung talagang gusto rin sabi ng Lord sa atin. Okay, para hindi rin tayo masyadong complacent kasi kapag masyado ng plain ang tinuturo sa atin, minsan hindi na tayo nag-effort to know deeper pa. Pero kapag kagaya no, medyo mapapaisip ka, bakit ba ganun yung mga kwento ni Jesus? Bakit puro parable? Bakit puro kwento? Ngayon, ikaw, nag-iisip ka. Okay, nag-iisip ka, nagme-meditate ka, nag-ask ka ng wisdom ng Lord, yun. Bibigyan ka ng knowledge ng Lord para ma-gets mo siya. So, yun ang gusto ng Lord. Nag-aaral ka, iniintindi mo siya. O ano pa? After mapag-aralan, anong next nun? Is mag-i-speak ka na ng Lord. Sabi nga ng Romans 10:10, di ba? It is by our confession that we are saved. So kaya kailangan i-share din talaga natin. Sabi nga, salvation begins with a genuine belief of faith in Jesus Christ as Lord and Savior. So it involves yung trust natin and pag-surrender kay Lord. Kaya nga tayo nagko-confess kasi tayo ay mga naka-witness na tayo. Lalo nung panahon ni Christ. Kaya yung mga tao nun, ang daming believer. Tayo, nababasa na lang natin siya. Kaya mas maniniwala tayo kasi pinasulat ng Lord yan. So nagko-confess tayo by sharing to other that Jesus Christ is our Lord and Savior. So ini-invite natin yung ibang tao to join the same confession. Kaya kailangan mag-share din tayo. Sabi nga ng Matthew 12:34, for whatever is in your heart determines what you say. Kaya kung ano talaga nasa puso mo, kaya ipasok mo sa puso mo si Lord kasi kung paano kumikilos ang Lord, ganun mo siya ma-share. No? Hindi mo kailangan maging sobrang lalim, sobrang maging parang expert, enable for you, or bago ka pa makapag-start mag-share. No, i-share mo kung paano kumikilos ang Lord sa buhay mo. And through that, ibibigay ng Lord sa iyo ang wisdom na kinakailangan mo, lalo't mag-glorify siya. Amen? Number 6, ito na, ang power ng Bible. The power of Bible is, it is eternal. It is eternal, yes. Sabi ng Psalm 119:89, for your word, our Lord, is eternal. It stands firm in the heaven. So alam niyo, napaka-powerful talaga ng Bible na to. No? Kaya alam niyo, ang Bible,
is isa yan sa pinakamaraming nabenta sa buong mundo until today. Okay, so bukod pa doon, syempre, ang Bible is, ano yan, no? Nakakapag-transform talaga yan, kagaya ng title natin. So, spiritual transformation ang kayang i-provide yan. Natulungan ako ng Lord to transform, no? Nag-iba ang aking perspective towards life, nag-iba yung the way ko paano makipag-usap sa mga tao. Kaya nag-iba na yung mindset ba? Nag-iba. Kailangan mag-iba yung heart mo, mag-iba yung mind mo. Okay, and yun ang benefits ayun ang power ng Bible. So ano pa, it provide guidance and wisdom. Kasi dahil nakapag-aral ka na, alam mo na yung tama, alam mo na yung right. Okay. So ngayon, nabibigyan ka ng guidance ng Lord, nabibigyan ka ng wisdom. At ang isa sa pinakamaganda rin, no? So dahil nakakabasa tayo, meron din tayong mga nakikita sa mga social media, it gives hopes and encouragement. Kaya napakarami mga Bible verse na naglabasa sa social media. Kaya huwag kang mahiya na mag-share ng mga Bible verses. Okay, sa iyong messenger, sa iyong TikTok, kahit sa social media accounts mo. Kasi alam nyo, no, marami kang pwedeng matap na mga tao dahil sa simpleng post mo na yan, kahit stories pa yan, pwede kang maka-win ng soul, pwede kang makapag-provide ng hope sa kanila. Pwede mo silang ma-encourage. Okay? At ang pinakamasarap din nun is pwede kang makapag-comfort, makapagbigay ng peace, ng healing. Kasi naniniwala ako, yung mga tao na yan, lalo healing ang kailangan nila, is naniniwala yan sa word ng Lord. Okay? Mataas ang kanilang faith. Okay? Kaya nga, faith talaga ang nagpapagaling din sa kanila. So, ang isa sa power din ng Bible, alam nyo ano? It creates community and fellowship. Kaya nga tayo na dito. Okay? Dahil syempre may mga Bible study, nagkakaroon ng mga small group. Okay, sa mga small group, nagkakaroon ng mga devotions, di ba? So, yun yung advantage din ng Bible. Okay, yun ang power talaga ng Bible. Kaya din nagkaroon ng mga churches. Okay, because of the Bible. Kasi nakilala natin for it. Amen? So, ano pang power ng Bible? So, ang power ng Bible, it is the spirit and life. Sabi ng John 6:63, the spirit gives life. The flesh counts for nothing. And the words I have spoken to you are spirit and they are life. So ang Holy Spirit is nagbibigay ng buhay. At ang salita ng Word is definitely nagbibigay ng buhay sa atin. Amen? So, ano pa ang power ng Bible? It is a power of God. Power talaga ng God yan, ng Bible. So sabi ng 1 Corinthians 1:18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. So maaaring sa iba, yung pagkamatay ni Jesus Christ is parang walang halaga. Siguro depende, no? There's mga ibang, depende sa mga belief ng iba. So maaaring kine-question nila na, kung Lord ka, kung God ka, bakit ka namatay, di ba? Bakit di mo naligtas sarili mo? Okay, pero sa ating mga believer, okay, niligtas tayo ng Lord. And yun yung way niya para maligtas niya tayo. It recognize yung power ng Lord. It symbolized the salvation and the transformation through sacrificial death, ang tawag. And the resurrection ni Jesus Christ. Kaya tayo na ligtas. Okay, so yun, amen. Hallelujah. So ngayon, ano ba yung mapapala natin, no? Ano ba yung papel natin itong Bible sa buhay nating mga believer? Okay, so sabi ng Romans 10:17. Yeah, sabi ng Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing. Okay, so kaya doon din, no, para tumaas ang faith natin, okay, kailangan marinig mo siya. Paano maririnig? Magbasa ka rin magbasa para magkaroon ka ng mas malalim na intimacy sa Lord. And syempre, ang Lord ang magbibigay ng wisdom. The more na mas malalim ang pagkilala mo sa Kanya. Sabi nga kanina, di ba, bibigyan ka ng wisdom ng Word. Yung mga hindi mo marunong, yung mga kukunti lang alam, bibigyan ng mas marami kaalaman. Gagawing expert mo. Okay, so dun sa mga nagsisik. Kaya ang sabi ng James 1:18 is, it give us another new birth. No? He chose to give us birth through the word of truth. Yan, yun ang sabi ng, no, ng John 1:18. So, nagkakaroon ng transformative power of Word of God in bringing about spiritual rebirth and sanctification sa believer's life. Okay, sa atin yan. O, kaya nga sabi din ng 1 Peter 1:23, if you have been born again, not perishable seed, but imperishable through the living and enduring Word of God. So tayo ay pinanganak ng muli. So dahil pinanganak tayong muli, nasa sa atin na si Jesus Christ. At siya yung magliligtas sa atin.
Ano pa yung mga pwede pa nating mapala? Okay, pwede pa nating mapala sa Bible, no, tayo mga believer. So alam nyo, ang Bible is sword of the Spirit pala ito. So sinabi yan, no? Sinabi sa Ephesians 6:17 yan na sabi niya, take the helmet of salvation and sword of the Spirit, which is the, ano yan, word of God. So ito yung word ng Lord. Sabi nga, no? Ang word ng Lord is napakatalas, napakatalim. Daig pa ang, ano double blade na espada. So ganun siya katalim. Okay, kapag tumama sa atin, no? Okay, madali ka talaga maaapektuhan. Okay, madaling mahiwa ang iyong buhay. Okay, patungo sa kantas. Ayan. Okay. So ang sabi ng Psalm 119, sorry, 119 verses 105, ito yung magsisilbing ilaw natin through our journey patungo sa Lord. Kaya nga sabi, it serve as light, no? Your word, sabi ng Psalm 119. Serve nito as mirror sa atin. Ang sabi ng James 1:23 to 25, for you, if you listen to my word and don't obey, it is like glancing at your face in the mirror. You see yourself, walk away, and forget what you are look like. But if you look carefully into perfect law that sets you free, and if you do what it says and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. So grabe, no? So ngayon, pag nakikinig ka raw sa word ng Lord, pero hindi mo siya sinusunod, so pagaya ka lang daw ng taong nanalamin na after mong magsalamin, dead ba ka na lang? Okay. Wala na. Wala ka nang dead ba ka sa itsura mo? Parang ganun. Okay. Pero anong sabi ng Lord? If you do what He says and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. Grabe. Amen? So, i-bless ka. Pero lagi, no? Laging merong if, no? Lagi merong pagsunod dapat. Okay, lagi merong pagsunod. So, ngayon sa ating conclusion, anong gustong sabihin dito ng ating topic? Ang sinasabi lang naman dito, magbasa tayo. Okay, magbasa tayo. So sabi nga kung magbabasa nga daw tayo ng 5 minutes, at least 5 minutes every day, matatapos na natin yung pagbabasa ng Bible at least in less than 1 year. 5 minutes lang per day. So hindi na mahirap. Kung babasahin nga daw natin to ng 70 hours and 40 minutes, matatapos natin yung buo. As in, 5 minutes lang, no? 70 hours and 40 minutes. Tapos muna siya. So parang 52 hours and 20 minutes para sa Old Testament. 18 hours and 20 minutes para sa New Testament. Napakaiksi lang. So kung magbabasa ka daw ng 10 chapter per day, apat sa umaga, dalawa sa tanghali, apat sa gabi, bago matulog. So matatapos mo daw yan, ang pagbabasa ng Bible, in just 18 weeks lang. Di ba? Imagine, 18 weeks. Ilang weeks ba ang isang taon? 52? So 14 weeks para dun sa Old Testament and then 4 weeks lang para dun sa New. Di ba? So matatapos. Ibig sabihin, kaya-kaya mo talaga siyang basahin. Hmm. Ngayon, ito na, no? To know God's plan for your life, read daily. Read daily His Word. Importante yan. Yes, nakakapagbasa tayo. Nakakapag-church tayo every Sunday. So kung ihalin tulad mo yan sa pagkain, nakakakain ka ng masarap kapag may birthday, kung may birthday lang. Okay, pero what if everyday kang kumain? Mabibigyan ba ng nourishment yung katawan mo? Yes. Hindi lang pang birthday, hindi lang pang Sunday. Okay. So palagi kang mabibigyan. Kaya nga tinatawag na daily bread. Kasi daily ka dapat kumakain para daily ka nabibigyan ng nutrition. Okay, ng nourishment to grow your spiritual life. So ito, you have to understand that reading doesn't guarantee transformation. So ulitin ko reading doesn't guarantee transformation. Reading alone will not transform you. So maraming mga readers, no? Actually, even Pharisees nga, di ba? Even mga atheists, researchers, no? Maraming mga nagbabasa, pero hindi natin mag-guarantee na na-transform sila. Di ba nga sabi nga ng Jesus Christ, mga hypocrites yung iba. Okay, so huwag din tayong ganun, no? Reading will give you information, but seeking will bring transformation. Kaya don't just read, seek din. Mag-seek din tayo sa Lord. Kaya yan ang sabi ng Matthew 7. Seek and you will find. So kailangan natin mag-seek. Enable for us maintindihan ang will ng Lord. Amen? So I hope marami kayo natutunan.
sa ating mga napag-usapan. Okay, pag-pray natin. Heavenly Father, we praise you, we glorify your name. Thank you, Lord God, sa word mo today, Lord God. Salamat, Panginoon, sa lahat ng dumalo at sa lahat ng makakinig ng iyong tinuro sa amin, Lord God. May we apply this all learning sa aming activity and daily living. Apply namin, maturo namin sa aming mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, Panginoon. At sa mga susunod na mga leaders pa namin, Lord God. Gabayan mo ang aming church, gabayan mo ang aming pamilya, Lord God. Gabayan mo ang aming pag-aaral, ang aming trabaho, Lord God. I-bless mo kami, Panginoon, and use this as a channel of blessing to everyone, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong paggabay sa amin. May you protect our family, may you guide us, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa, Lord God. Ilayo mo kami sa lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon. Maraming maraming salamat. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name, Amen. All right. Thank you.